namin sa langit, maraming salamat po sa araw po na ito. Salamat po sa maayos po na panahon na nagkaloob niyo po. Salamat po sa pagkakasagulan. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa bawat isa, sa pagdalo po sa ito po Lord, sa praise and worship, sa natanggap po namin message, lalo po sa pagkakas. Lord, sa araw po na ito, sa aking po Sunday School, pwede po ako, pwede po kami Lord. Thank you, bless Lord, to deliver your message. Mensahe po na ayos po yung parating. So, lahat po ng tao dito, kasi sila rin po. Lord, lahat po ng biyaya po po, kailangan po ang sino, para sa ngalan ni Jesus. Happy New Year! Happy New Year! Isip mo na ba lahat? Salamat po lahat. Ang panahon kasi. Mag-start na tayo. So, this yung Sunday School session ngayon, ano to, parang New Year special. Okay, wala lang sa book. Pero ito, magkakaroon tayo ng activity later. Mabilis namin discussion, the activity. And this is starts up continue. Ewan ko sa mga millennials, sa mga working people, kung medyo familiar ka. This is actually a coaching model na ginagamit namin. Straightforward lang. Not to start, what to stop, what to continue. Pero syempre, dahil sa church natin siya gagamitin, medyo ibahin natin ako. But later, after the discussion, we expect everyone to participate in your start, stop, and continue. But right after the discussion. Di ba pagtapos ng New Year, ano yung kasunod lagi? New Year, may sinasabi. New Year resolution. No? Naalala ko yung kapatid ko, sumali yun ng alay pageant. Ginawa mo lang, nakita naman yung kapatid ko, medyo pugi-pugi. Ganun din yung tsura ko nung araw ng kalakasan pa natin. Sumali yun ng nung di pa, kumakain ng bawal. So, ayun, sumali yun ng Ginoong Bulacan. Nakapasok yung top 5, Ginoong Bulacan. Tapos, nung panlima, siya yung unang tinawag. Ang tanong sa kanya, kasi December ginawa yun. Naniniwala ka ba sa New Year's resolution? Kapatid ko, napakahusay. Sinabi, thank you for that wonderful question. Hindi po. Umalis na siya. Seryoso. Hindi po, tapos umalis na siya. Lahat kami. Wala, ginagawa mo. Tapos, ayun, natapos yung pageant, syempre, pang-lima siya dun sa 5. Sabi, kuya, pagod na ako. Kasi maganda yung katawan ng kapatid ko, mga panakabit. Tapos pasok siya dun sa top 5. Parang nangyari-ala. Dun sa Q&A. Alala talaga. Doon siya nagdaan sa Q&A. So, ngayon, magsisimula tayo dito. Sa start, stop, and continue. And nire-relate natin sa panahon ngayon na si New Year's resolution. No? So, dito muna tayo sa start. Siyempre, again, hindi ito corporate. So, start natin na ang mga discussion natin is, of course, biblical. So, a new beginning can start right where you are. Yung iba kasi naghihintay pa tayo ng January. January man. Ito na ako. Marami akong tawag ganyan. Christmas party. Sa January. Sa January, hindi na ako bilos. Hinihintay pa yung January 1. Ang ending, January 3, bumalik bilos. Gawad lang naman. So, masahin natin. A new beginning awaits anyone who is willing and wanting to make Jesus Christ the Lord of their life. In 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Parang kanta ni Charity King. Siya, now a new creation in Christ. So, hindi ako kakanta. The old has gone, there's new life. No? Lahat tayo may start eh. Ako nag-start ako dito.
Right? Doon sa harap ni Jasmine. Dinala ako ni Eunice. Magjowa pa lang kami. Doon ako nakaupo. Half of the sermon tulog ako. Jowa pa lang kami nun. Half of the sermon tulog ako. Pumunta ako dito, nakahikaw pa ako. My vanity was off burn. Yung feeling ko, kasi may mamamit akong ibang tao, kailangan maayos yung tuna ko. Parang nung kasal ni April, lahat naman kayo, nandito ako nun. Payat pa tayo. Forma-forma dito. Tapos may vanity. Sobra-sobra. Then, as you grow old, you realize na it's not everything. Hindi, yung tingin ng tao, hindi lahat yun. And as I grow here, lalo na, as I go through my relationship with the Lord, mas masarap sa pakiramdam. Siyempre, hindi pa rin yung konting ate-ate sa katawan, pero okay, we need to look kahit pa paano. Anong tawag ng term ng presentable? No? Kaya nga tayo nag-church, nakapolo, church tayo, nakadress, kasi exactly. Kasi pinahalagaan natin yung bigay ni Lord. Eh, ano yung susi dito, no? For you to have a new beginning. Ano yung naging susi sa akin? Yun yung araw na tinanggap ko si Jesus Christ. Kailangan laging may simula. No? Kasi kung walang simula, di mo alam kung paano kayo ito, di mo rin alam kung paano ka magpapatuloy. So yung start, para sa akin, nung tinanggap ko si Jesus Christ. And from there and there, talaga naman, no? Yung mga ginagawa mo, pag maumuna na si Lord. Maumuna na si Lord sa mga decision mo, and then you will make good decisions. No? Kapag hindi lang yung sarili mo or yung sarili mong gusto o yung makamundong tao. Alam mo, nakakatawa ni business dito Edward. Grace na kasi magkakamit sa anak. So, yun. And dito, ang i-discuss natin are all decisions. From the start, from the stop, and of course, dun sa continue. Kasi sa dulo niya, meron tayong mo. And here, again, yung sa start natin is, you accept Jesus Christ in your life. And sa stop, I'm not gonna give you a list of things to do or not to do. Kasi I'm gonna sum it. But rather, we're gonna discuss itong passage na to. The Lord will fight for you. You need only to be still. Exodus 14:42. What exactly happened on Exodus 14? No? Ito yung paglaya ng mga Israelites sa Egypto. Pero nangyari nung sa verse 14. Nakarating na sila sa dulo ng lupa. Wala nang mapuntahan. Dagat na. Anong dagat? Red Sea. Red Sea na. So sila, naisip ng mga Israelites, sa lahat ng pinaghirapan namin, dito lang din pala kami itong papunta na eh. Ayun na oh. Ayun yung mga Egyptian papunta na sa amin din. Tapos ang ending, wala rin pala kami dadaan. Ang sabi ni Lord, be still. Manatili ka lang. Tiwala ka lang. And what happened after? No? Do exactly what the enemy thinks you won't. Obey God. And how the power of God overcomes your battle. No? Moses opened the Red Sea. Kung sa tingin ko wala nang pagtutunguhan, dulo na to. Hindi pa itong dulo kapatid. No? You let God fight your battles. No? Let God fight your vices. Kasi,
Sa taong may bisyo, sobrang lakas nun. Hindi mo talaga kakayanin. At pag hindi mo pinagpas sa Diyos, babalik at babalik ka. Kung hindi ka kayanin ng katawan mo lang na ihinto yung bisyo, ihinto yung mga intrusive thoughts. Pag sarili mo lang ang asahan. You need to let God fight your vices. You need to let God fight your intrusive thoughts. Ang dalas ko makita sa Facebook yung intrusive thoughts. Ginamit ko lang. Ganda pa kayo yan. So sabi nga dito sa Romans 8:31, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Walang malakas, kahit makaawin ng kapitbahay, hindi yan malakas. Malakas pa rin si Lord. Yung pasensya natin, mauubos at mauubos. Yung araw talaga na yung PC mo sobrang eksina. Pero, ipagpasa Diyos mo, ahaba yan. Tulad ng mga huling araw, siguro, yung tulog ko kasi hindi na naging maayos. Yung app niya ko medyo malakas. Tapos yung sa gamot din ko. So, yung may mga araw na ang bilis kumitik ng yung mga nagsabi ako hindi maganda. Ang si Eunice, yung niya sa akin lagi. Buti na dyan si Eunice nakagabay sa akin. Kasi, konting agalya lang, naiinis na ako, buti na dyan si Eunice. May nananampal sa akin. Alam niyo yung nahasol ako na hindi halo. May tao na nagpapaalala sa akin na iba na, huwag nang sabihin yung mga ganung bagay. Hindi na dapat. May tumatampal ng bibig ko. That's it. Regular talaga sa buhay ni Luis. In Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So again, yung katawang lupa natin sobrang hina. Let God fight your battles. Yun lang naman. Kasi ang topic natin is to stop, di ba? And for us to stop, hindi yan full stop hanggat hindi mo susuko kay Lord. Kailangan isuko mo kay Lord para maging full stop siya. Kapag hindi, pitik-pitik sa break lang yan. Aandar ka pa din. Babalik ka pa din, pa-reverse pa yan. Hindi mo alam, baka babalik ka pa. Kaya kung gusto natin, full stop. No? And full yung anong pagtapos ng stop? So continue. Sinabi ni Ian kanina. You trust God's perfect timing. No? Ang ating paboritong verse, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. In Romans 8:28 promises that all things will work together for good for those who are saved. This includes circumstance, even suffering or pain. So, hindi lang ito yung mga hinihiling natin kay Lord na magandang buhay. Ito, kasama dito yung mga hinagpis natin. Yung mga pasakit na nararamdaman natin. And, yung talaga pain demands to be felt. Yung pain talagang kasama yan. Hindi yan pain kung hindi maramdam. Kwento lang yan. So, hanggang nararamdaman mo yung pain, okay lang. Kasi it demands to be felt. And right after, continue mo lang yung trust mo kay Lord. Kasama mo lang siya sa araw-araw. No? You let go and let God. Then, at the right time, He will make it happen. No? Yung dadagdag ko lang sa let go and let God, naisip ko, do your best and then let God. Kasi kung lahat, iasa lang natin kay Lord, wala tayong kilos, wala rin mangyayari. So, you do your best and then let God. No? Then do the rest. Parang, siyempre, when doing your part, you ask for God's guidance.
for God's presence. As you make those decisions. Kasi every day is a decision. Nag-decide ka na pumunta sa church, nag-decide ka na bumangon, nag-decide ka na magbihis, nag-decide ka na bumiyahe, nag-decide ka na makinig. And even staying dito sa Sunday school, it's a decision kasi pwede naman kayo ulit. Di ba? Every day is a decision. And yung start, stop, and continue, again, it's a series of decisions. Going to what? Transformation. No? And transformation, again, it's a series of decisions. Hindi naman ako mapapatayo dito ng bigla lang akong ginan yung pastor. Hindi naman yung isang snap lang na Marnes, ikaw mag-Sunday school. And me, as a teacher ng Sunday school, I need to do certain things. And that's doing things on top of my daily na ginagawa. So again, you have to make a decision to follow. And that's what I did. And hopefully, this train of decisions will ultimately bring me dun sa goal natin lahat. So transformation. And I'm not even there yet. Sobrang layo ko pa po. And masaya na rin ako na napunta ako dito sa Sunday School kasi napapaaral ako. Hindi ka naman pwede magturo lang din mo inaaral. Lumahan lang tayo dito. Siyempre, kung nangyayari, inaaral ko bago magturo. Ang pinipipray ko lang, since sobrang ilaw ko pa sa pananampalataya, may nakukuha kayo sa kung anong sinasyon. Ang guling ko. And ayun lang po, ang ating Sunday School. Ulitin ko lang yung kanina, yung trust and obey. No? Trust and obey for there's no other way. To be happy. To be happy. It's Jesus. Yung kasulat ko, yun lang. Bibitinin mo lang, kayo yung magtutuloy. So, ayun, ang ating topic. No? That's my start, stop, and continue. Siyempre. Ayan. Again, ginagawa natin yung approach ng Sunday School natin. It's more interactive na. We need your participation. How about you? What is your start? What is your stop? And what is your continue? Ito yung mga naisip pa lang natin, no? Hindi naman ibig sabihin na hihinto ko na to. Hindi naman lahat siya nagagawa na tayo. So, ito yung iniisip natin. Feeling ko, next year, ito yung mga dapat kong hihinto. Feeling ko, next year, ito yung mga dapat kong simulan. And, ang ganda ng progreso ko dito ngayong taon, ito yung continue ko. Amen. So, sino gusto mo muna? Siyempre, marami nung tataas ng kamay dyan. O, di ba? Ang dami. Nagmumuni-muni pa pa ba? Start and continue. Parang i-stop. Napaisip ako bigla. Seminar to ah. Sir! Ayun po. What is your start? Hindi pa po talaga buo yung aking kalooban. I-circle back mo na. Ako muna. Tita Sally lang po muna. Magmamike pa ba? Huwag na lang. Mike din ba? Magmamike ka. Ha? Tita ba? Ikaw ba na isa sa? How about you? What is your start? Nagpupuri ako sa Panginoon.
one or two verses every time na magigising ako sa umaga. So, naumpisahan ko na siya. Purihin ng Panginoon at tuloy-tuloy na naman. And I hope na yung year na yan ay tuloy-tuloy, yung hindi mahinto. Yung maganda kasi yung, meron, lalo na, ang dami ng mga favorite verses sa Bible, pero hindi ko alam kung saan ko makikita yun, saan ko matatagpuan. Pero nung nag-start ako, wow, ang ganda pala. So, maganda po talaga kapag sabi nga nung pag hindi natin alam kung saan, hindi natin alam paano tayo magtuturo, paano natin i-share yung gospel. So, mas maganda na rin talaga na fully alam mo yung salita ng Panginoon. And memorize mo siya. Hindi man memorize lahat, pero alam mo kung saan mo matatagpuan yun. So, easy for you to find kung nasaan yung verse na yun. So, yun yung start ko. Inaano ko yan sa Panginoon, tinataas na sana, magtuloy-tuloy yung pagising sa umaga, whatever time, 4 or 5, no? Basta, yun nga lang yun, through cellphone. Kasi, madilim, yung ni Brother Edward ng biglang may light. No? So, cellphone ako nag-memorize. Ganyan din sa pagtulog ko. So, yun po yung magiging starting ko, yung memorized verses every day. So, sana luubin ng Panginoon na tuloy-tuloy. What is your stop? Siguro, ang dami, no? Lahat ba yan? What is your stop? Yung mga complaining na. Yung mga negative na character. Marami po eh. Hindi ko po itatago. Meron pa rin talaga tayong mga character na hindi maganda. Like yung, minsan nakikipag-argue ka, lalo na sa husband ko. Hindi ko itatago yan. Talagang minsan nagkakaroon kami ng sparks. Nandun yung, iwanan ko na nga ito. Ayan. So, ayan. Tapos, yung mga comment ko na hindi rin maganda. So, yun, yung mga bad, negative, bad issues, bad, na dapat na-stop sa buhay natin. What is your continue? So, yung continue siguro, alam na natin yun, to spread the word of God, to have Bible studies, to share the gospel para sa mga tao. So, hindi lang po tayo mahayot. Ako po, hindi lang po kumahayot. Kung hindi pati yung online Bible study, ginagrab ko na yan. Kasi, hindi lang naabot natin yung dito. No? Pati yung, mayroon ako sa Cebu, yung sumasali sa mga Bible study sa Cebu, sa abroad, mayroon din. So, iba-iba. Mayroon sa Baguio, kung saan-saan. So, marami pong mga nag-join na mga kakilala, kaibigan. So, ano natin yung opportunity na makapag-disciple, maituro yung gospel. So, lalo na sa mga hindi pa talaga alam yung katotohanan sa Bible. So, yun lang. What is your start? What is your stop? And what is your continue? Purihin po ang Panginoon. Sana pray na magawa natin yun. Kasi, sabi nga ni Kuya Marnes, kung wala si Lord, baka hindi natin magawa yun. Sigan lang nagbibigay sa atin ng strength and wisdom. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sino na? Next. Stop na daw? Hindi continue, Tito Jim eh. Continue eh. Atinel. Atinel. Magano mo na kayo. Bali, ako po, ano na lang po. Wala, kasi sa akin po, wala pa akong iniisip, kundi parang sa kulungan ng Panginoon at sa kayong church. Ay, hindi talaga
Okay, okay. Ako naman, no? What is your start? Of course, the thing that motivates me, of course, no? Kasi pag hindi ko talagang isipin yung ginawa ni Lord sa akin, parang I have no motivation, no? To do work. No? So, as long as iniisip ko yung ginawa ni Lord sa akin, that's the time it pushed me, no? To do something for Him. No? So, and then of course, what is your stop? Yung, sabi nga ng Bible, sabi niya, think what is trustworthy, what is noble, and what is good. No? So, in other words, yung masin ay pag mayroon akong iniisip na something it's not good, no? Sa mind pa lang, stop na siya, no? Or may mga mag-appear na mga no? Kailangan ma-stop na siya kasi you have to protect your mind. Kasi yun ang beginning ng battle, yung mind. So we have to protect our mind, no? Na at least yung kaaway hindi makapenetrate, no? Even just sa thinking natin, no? And now, what is your continue? Of course, yung aking guys, I will not stop, no? Preaching the gospel, no? No matter what, no? And discipling people and training, no? Kasi yung mahalaga yung mayroon kang mga mga susunod sa iyo, no? Para pag nawala ako, di sino yung papatuloy, no? So, ako ay papasalamat sa Panginoon, no? Na itong December na to, I've never preached, no, this year sa December, this month, no, sa church. Kasi, una-una, no, di ba? Una-una si Kuya Ace, no? Ako si Brother Jim, no? Ako si Brother Edward, si Brother Ronald, si Dave, kayo, no? Pasalamat ako sa Panginoon, no? Na yung dalawa ko na the same Sunday ngayon, no? So, si TJ nag-preach siya ngayon sa church na gano'n. So, si Dave dito, so, sana marami pa tayong mga workers na God would send to the vineyard. Yun po yung prayer natin. Kasi that's the heart call of God, no? Send more workers to His vineyard. So, sana lahat, no? More workers. Kasi we are not battling against flesh and blood, but against principalities, no? And powers. Okay? God bless. Wala na ate. Ayun. Praise God po sa ating, sabi nga po nun kanina ni Christmas is correlated sa New Year because God gave us life and He died for us. So life ended. So yung blood ni Jesus, it means na-shed yung blood to give us life, everlasting life. So lagi po natin i-remind yun. As we come sa bagong year, yun pa rin po yung lagi natin i-remind sa sarili natin na yung life ni Jesus through us. Kaya nga, sabi sa kanta, yet not I, but through Christ in me. So, mag-pray po tayo. Salamat po, Panginoon, sa panibagong linggo na pinagkaloob niyo po sa amin na as we embark sa last Sunday, Panginoon, ng taong 2024, we bring back all the glory and honor and praise, thanksgiving to you, Lord, for you deserve all things. Salamat po sa buong taon na pinagkaloob po sa amin na aming mga highs, ang aming mga lows, Panginoon. We even thank you for our trials and tribulations, for dahil doon, we know that you are holding us to get stronger in faith, stronger in holding in your presence, O God. That's why may mga challenges, Panginoon, mumutawi sa aming mga buhay for us to learn new things about you and to
remind us how great and powerful you are, and we can do nothing without you. Inaalay po namin sa inyo, panibagong taon na 2025, Lord God. Ang bagong taon na ito, we pray for blessings, we pray for good health, we pray for healing, and we pray for protection and safety of everyone. Every family represented here, Lord God. We thank you for this church. Continue to use this church, Lord God. Continue to use us mightily for your glory and honor. We offer our 2025 to you. We declare blessings upon blessings, O God, and we declare love and peace and joy to everyone. In Jesus' name we pray. Amen.